The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Alright, nagbabalik na ho tayo. Eksakto punto 11 ng tanghali na ang ating oras, mga kaibigan. Sa mga ganitong oras at pagkakataon, marami sa ating mga magsasaka, higit lalo pa ang pauwi, magbe-break. Magbe-break muna, magla-lunch muna galing dyan sa kanilang mga kabukiran. Yung iba ho ay iba-iba ang mga tanim, ano. At baka nakamonitor sa atin itong ating isa sa mga invited guest na si Kadyo Macarolion. Mali po yung setup ninyo, pwede daw po ba paki-landscape lamang. Hindi ko naiintindihan yung mga sinasabi niya, pero sila na bahala, kayo mga nakakaintindi sa high-tech na technology. Landscape daw po tayo, Kadyo Maca. Pero for the meantime, ang isang ating kasama na si Kamarcy ay nandiyan na rin po sa ating linya at makausap po natin muna habang isineset up natin si Kadyo Macarolion later on in the program. At pag okay na, i-connect tayo ni Aye dyan po kay Kamarcelo Espiritu. Kamarcy, magandang tanghali sa iyo. Good afternoon. Magandang tanghali ka, Edwin, at magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig. Umaga pa lang pala, ayan. Mula sa Sibuyasan. Ayaw nga pala po. Magmula sa Sibuyasan, nagpunta ka naman ngayon dyan sa Palayan. Kaya't sa iyong yes, backdrop ay pag-uusapan natin mga palay. Pero later on, mukhang in-invite din ng ating WRM group itong isa nating kaibigan na si Kadyo Macarolion. Pero pag nakapasok siya dun sa ating Zoom connection, kasi hindi yata siya naka-landscape, ay ating ipapasok later on to the program. Kamusta ka, Marcy? Eto po, mabuti naman po at patuloy pa rin po ang mga pagtanggap ko ng mensahe sa ating mga magsasaka at humihingi po ng assisted on sa ating mga problema sa sakahan po. So nangangahulugan kaming dalawa ni Bossing William DC ang may kasalanan at ikaw ay sumikat ngayon. ikaw ngayon ang napupuntuhan ng mga tanong at batayan sa iyong expertise, pero sabi nga kung sa ikaw unlad naman ng marami, bakit ba natin ipagdadamot yung ating kaalaman, ano? Wala naman Yes, sabi ngang nakaka-cater ng talino sa mundong ito, kundi dapat talaga ibinabahagi, kaya binibigay ni Lord yan. Anyway, pag hinintay natin si Kadyo Maca, anong panahon ngayon? Di ba pag ganitong panahon ay anihan na ba ngayon? Gapasan na ba ngayon, Kamarcy? Naggagapas na po sila ng palay po. Yung nga po, napapunta ako nung 2 weeks ago sa dito sa May Expressway. Nakita ko may mga nag-uumpisa na ng ani, pero maganda sir ang tindig ng palay nila. Sabi ko, naku, buti naman at maganda ang tindig ng palay. At sigurado ko sir, mataas ang magiging ani noon. Yun nga lang sir, doon sa ibang lugar, may mga binanggit na talagang nagdurusa sa tubig. Kaya yun po, sigurado po, pagka ganun ang ating sitwasyon, mababa po yung kanilang makukuhang ani. Sana naman po kahit mababa, meron. Hindi po yung totally na walang makukuha. Ako yung natutuwa naman dahil maging kung ikaw ay sinasabi mo nga, naging abala ka sa pagsagot sa mga questions sa iyo. Maging si William DC na ating kaibigan mula sa WRM Organica, ganun din, panay tunog din daw ng cellphone niya at may mga nagtatanong. Kaya sabi ko, ibig sabihin yan, palatandaan na yung advocacy natin ay nagkakaroon ng linaw at magandang ipagpatuloy natin para matulungan din yung ating sektor pansakahan. Ano. Ngayon, Kamarcy, itong ating mga palayan, sinasabi, nabubuhay ang ating mga palayan. Nung araw po, pwedeng kahit pa paano, yung tinatawag nating mga organic fertilizer, mga natuyong dayami, mga dumi ng hayop, at the same time, na ginagamit natin, mga pinagsigaan ng dayami, yan po sa ating bukid. Pero, ngayon ba, ano ba ang mga angkop at natatama nating kaparaanan at panahon para mag-apply ng ating pataba, Kamarcy? Ayun, ganun nga po, tama sir, kasi kung inyong babalikan yung inyong sakahan ng mga, sabihin na natin mga 20 years, iba po yung kondisyon. Kasi meron tayong tinatawag na nutrient removal. Kada ani mo, meron kang inaalis na sustansya sa lupa. Mabuti na nga lang din sir kung yung pinag-anihan, yung sinasama mo ulit sa land preparation. Pero kalimitan sir, sabi ng mga farmer, mahirap bungkalin yung bukid na mayroong mga dayami. Ang ginagawa, sinusunog. Ayun, mabilis na nauubos yung sustansya na nasa lupa. Kaya talagang kailangan po
ibalik natin yung mga kakulangan na sustansya. Kasi kung hindi natin ibabalik yan, mapapansin mo, antas ng ani mo, sir, pababa. Kahit lagay ka ng paulit-ulit na sakahan na gano'n, mapapansin mo pababa. Yun yung dahilan, sir. Kulang na sustansya yung ating sakahan. Pero sandali, parang nag-conflict sa aking pangunawa dahil ang ilan sa mga magsasaka natin, sinasabi nila, kaya sinusunog nila yung mga dayami na yan para kahit pa paano pag nasunog, yung abon nilon ay maaaring sumangkap dun sa kanilang kalupaan at magsilbing pataba. Yung ating kaibigan na si Ka William DC ay nagbibigay din ng kaalaman patungkol naman dito sa tinatawag din nating abo. Abo rin yung tinatawag nating combustion ash. Ano ba pinagkaiba ng abo na pinagsunugan ng mga dayami diyan sa combustion ash na fertilizer din, Ka Marcy? Sir, yung abo na sinasabi ni Ka William, yung ipot ng manok, special po yung procedure na ginagawa doon. Hindi po basta sinusunog yun eh. At certain temperature, ititigil na nila yung pagsunog doon. Kasi kung dire-diretso yan, wala lahat, sir, yung kwan. Wala lahat yung sustansya noon. At ang isang kwan din po, yung pagka sinunog mo, sigurado po, wala yung nitrogen. Wala kang masasagip, sir, doon. Wala talaga yun. Sunog yun. Wala yun pag nasunog po. Ayun. So, ganun pala yun. So, yung ang talagang produktong nanggagaling dun sa combustion ash ay yung sangkap na dumi ng ating mga nasa poultry. Yung pala yun, ano? Opo. Yes po, opo. Ever since nakagawian na natin yan, nakagisna na natin yan, mga kaibigan, naka-against the line sandali pinakita sa akin nung aking technician, yung ating mga kasama si Kajumaka, pumalit ka kaya ng pwesto naka-against the light. Naka-against the light ka, madilim mo, at anino mo lang yung nakikita namin, Kajumaka Rulion. So, pumwesto ka ng medyo nakaharap sa araw. Ito si Kamarsi, gumit na nga sa bukid eh. Anyway, pag naayos na at nakikipag-chat naman si Aye doon sa ating inimbitahan pang isang panauhin. So, ngayon, nasa na ba tayo? Doon sa abono, Kamarsi. Ano bang mga kaparaanan ngayon para natin maitaguyod pa rin? That's it, nung araw, yun, naalala ko na yung binabangit ko kanina. Nung araw, yung ating mga magsasaka, nakadepende lamang dyan doon sa mga pinupulot nilang dumi, diyan sa palibot nilang kabukiran. May mga alaga din sila na doon mismo sa paligid ng kanilang farm bill ay doon nila kinukuha yung dumi. Paano ngayon nagbago ba ang mukha ng ating mga kabukiran ngayon, Ka Marcy, at nagiging mahirap ngayon yung pagpapataba sa ating mga pananim, particular diyan sa palay? Yes po. Talaga pong yung tinatawag nating organic matter. Tama yung sinasabi po nyo, maganda yung ginagawa noong mga farmer natin noong nakaraan. Pero karamihan po ngayon, hindi na nakikita na yung tinatawag nating organic matter content ng bukid, sumobra na po na baba. At pag bumaba po yun, umapangit yung kondisyon ng ating lupa. Kaya nga po kailangan palitan yun. Hindi lang po basta abono yung kailangan natin eh. Kasi pag ang kailangan na talaga ng lupa natin, rehabilitation. Kaya isa sa focus natin po ng pagsasaka ngayon ay improvement ng soil health ng ating sakahan. So, soil improvement. At yung ating, hindi ako marunong kasi yan, sinasabi ni Aya, doon sa si Kajumaka, baka nakamonitor naman siya, no? Nakamonitor siya. I-landscape po ninyo yung inyo pong connection para at least maging maayos, higit lalo pa ngayon. Nasa gitna ng bukid si Kajumaka rin yun eh. Nag-check nung para maging steady yung inyo po namang connection. Saka, kumuha muna kayo ng bangko, siguro sa isang puno dyan na medyo maliwanag. Diyan kayo maupo, hindi yung naglalakad po kayo sa bukid, baka mahulog kayo yan. Pero ang kanyang posisyon ngayon, Kamarsi, kamukha mo eh, nagsasagawa siguro siya ng pag-check up doon sa kanyang mga pananim. Nasa gitna ng bukid, yung ating kaibigan si Kajumaka. Sila ng sibuyas. Oo, siguro. Nag-aani sila ng sibuyas ngayon. Opo. Kausap ni Boss William, siguro sabi, mag-guest ka dun sa ating program, tumakbo magmula dun sa gitna ng bukid kahit nakabalanggot pa nga eh. Mamaya, babalikan natin si Kajumaka kapag umukay na yung kanyang connection at napapagtiyagaan namang makipag-ugnayan ni Direk Ariel. Anyway, yung tubig,
At the same time, Yes, pag-usapan natin, dalawa yan. Sinasabi mo, Kamarsi, pag naguhuntahan tayo, yung sobrang tubig ay hindi po pwede. Yung sobrang tuyo, hindi po pwede. Extreme pala, yan ano? Opo. Extreme. Opo, yes sir. Paano ho? Bakit ganon? Kasi tingnan nyo sir yung palay natin ha. Pag sobra ka ng tubig sir sa palay, ang mangyayari niyan, hindi yan makakapagsuwi ng maganda. Kaya nga po meron tayong limitasyon doon sa lalim ng tubig. Yung sinasabi nila 3 cm lang. Maintain lang po doon. Kasi pag tinaas mo yun sir, ang problema noon, hindi magsusuwi ang palay. Kaya nga po, inire-recommenda pa nga rin po ng mga dalubhasa na mas maganda dyan, intermittent yung pag-irrigate niyan. Lagay mo, i-drain mo, lagay mo, i-drain mo. Hindi po yung babat. Yun po. Malaki pong tulong yun para mapasigla yung paglaki ng inyong palay kapag ka po ganun yung susundin ninyo. Hindi sobrang lalim, pero hindi naman po kulang yung tubig. Kasi pag kulang ang tubig, mamumroblema naman kayo sa damo. Alright. Kamarsi, ikaw bilang sa tagal mo na, diyan ka na, sabihin nga natin, diyan na naging kulay gray yung buhok mo sa pagsasaka, no? Yung, yung intercropping ay ginagawa din natin. Pero bago mo sasagutin yan, yung intercropping, kung yan ay applicable pa ngayon, ginagawa pa rin ngayon. Tawagin ko muna si Kadjumaka Rolyon na sa gitna ng bukid dito eh. Kadjumaka, ayan, wag na kayong malikot ha. Steady. Magandang tanghali po sa inyo. Ayun. Naririnig niya tayo pero siya walang sound. Ayun. Nakamute si Nakamute po. Ayan. Ayan. Magandang tanghali po kay Edwin at Kamarsi. Ganun din po kay Sir William DC. At sa ating mga taga-subaybay at taga-pakinig at patuloy na sumusubaybay sa ating programa. Ano ba ang ginagawa mo ngayon dyan? Tanghalin tapat lumusong ka sa bukid. Nagkataon po na tayo po ay nagpapabunot ngayon ng sibuyas. Dito po tayo ngayon sa may Pantol, Pangasinan, Pantol, Bayangbang, Pangasinan. Ayun. At na-schedule po tayo ngayon dahil ito po yung area na unang-una nating anihin o pabubunot na sibuyas. Ang masakit lang po sa ngayon, ang mga farmer po ay umiiyak. Hindi dahil sa ng sibuyas, kundi dahil sa presyo. Yun lang po man natin at ibig sabihin, dahil Jumaka sir, bagsak ba ngayon ang farm gate ng sibuyas? Magkano ba ngayon ang labas natin ng presyo ng sibuyas per kilo? Naku po, halos yung buwan na ho yatang bumabagsak ang presyo ng sibuyas sa buong Pilipinas. Hindi lang po sa Pangasinan, hanggang sa Nueva Ecija, Mindoro, Ilocos. So, ang farm gate po ngayon ay maabot na ng 30 to 28 ang pula. At ang puti po, meron pong 20. Naku po. Farm gate po yan. Oo. Paano po mabubuhay ang mga farmer kung ganito po ang mangyayari sa mga Pilipino nating magsasaka? Naku. Yan po sanang panawagan natin sa gobyerno na magkaroon po tayo ng totoong pagtulong at assistant para sa mga farmer. Siguro, at totoo po sa isang hektarya po dito po sa Pangasinan, naglalaro po ng ampuhunan po umabot ng 500-600. Depende po yan kung hindi mauod o hindi masyadong sakitin ng sibuyas nyo. Ganun po kataas ang puhunan. Tapos, aabutan po tayo ng presyong ganito. Paano naman mangyayari sa mga Pilipino po natin magsasaka? Yun po ang hinanakit po ng lahat ng magsasaka sa buong Pilipinas. Kung bakit sa araw ng pag-harvest, doon naman po bumabagsak ang presyo. Ganun po ba ang sistema ng gobyerno? Ganun po. Yun lang po ang masabi ko kasi isa po ako sa makakaranas ng ganitong masakit na pangyayari dahil ang inaasahan ng bawat farmer na sa panahon ng pagtatanim, aani po sila ng mga inaani nila, paghirapan nila no kung ilang buwan. Titignan niyo po yung mga magsasaka dito po. Yung mga nagbubunot po sa atin, pakikita ko lang po sa inyo, no, para at least alam niyo po. Yan ang kagandahan ngayon mga Makikita niyo po, kaibigan. ayan po. Ayan po yung mga magsasaka na nasa kainitan ng araw. No? Iksabihin dapat po yan kung tutusin na at least kahit paano kumikita man sila pero hindi magiging sapat kagaya na sa lalo dito sa mga farmers na nagtatanim.
Yun po ang masasabi ko lang po, at hindi naman po tayo against sa gobyerno, pero sana po marinig po ng ang hinaing ng mga bawat magsasakang Pilipino. Nako, doon sa ipinakita mo at nagpapasalamat ako una sa lahat dito sa ating technical supervisor na si Ariel Castro. No? At least, ngayon lang ako nakakita dahil parang dinala kami ni Ariel dyan sa lugar ninyo. Nararamdaman namin ngayon yung init na na kinaroroonan mo pagkatapos ipinakita mo pa yung mga nakayuko nating mga nagbubunot ng sibuyas. Talaga pagkatapos ang kanila po namang pagtsatsaga dyan, hindi pa nanananghalian yan. Pagdating ng pamilihan, napakaliit ng kikitain. Sana hindi natin kailangan magsalita kaya nagpapasalamat tayo Sir Jumaka, Kamarsi dito sa teknolohiya. At least naipakita natin ngayon yung kalalagayan ng ating mga magsisibuyas at the same time bagamat nawala yung signal ni babalikan ka namin later on Kajumaka. Kamarsi, naging reaction mo doon? Nakita mo yung mga magsisibuyas na kayo Yes, sir. Talagang mahirap, sir, ang saka ng sibuyas. Kasi yung nabanggit nga niya, biruin mo, napakalaki, sir, ng napakalaki ng puhunan mo. Paano mababawi po yun kung 28 ang presyo ng kilo? Talagang hindi, sir, mababawi. Ang kalimitan pa niyan, sir, inutang yung puhunan. Kaya yun ang napakasakit, sir. Mababaw ng magsasaka sa utang, sir. So ngayon, Kajumaka, yung bang sibuyas ninyo, papaano ang nagiging disposisyon? Papaano ang pagbebenta ninyo? May umahango ba dyan? Meron ba kayong contact sa merkado o merong mga usiserong namamagitan sa inyo? Ang kalakaran po sa bawat pagtitinda ng sibuyas, ang farmer po ay umaasa sa mga buyer. Meron po yung mga ahente na bumibili. Ang mahirap po, halimbawa bumagsak po ngayon ng presyo ng sibuyas, ang mga kawawang farmer na walang puhunan dahil naubos na ang puhunan nila sa pagkapatanim. Tapos babaratin ng presyo. Siyempre, hindi nila ma-recover yung kanilang puhunan. Mapipilitan po sila ibenta. Kung meron naman pong farmer na may puhunan, ang gagawin po rito, wala pong magagawa kundi storage po to. Itatago po to, itatabi, para pag gumanda ang presyo, pwede sila makabawi ng puhunan nila. Paano naman po kung ang mga farmer walang puhunan na hindi naman po lahat na magsasaka ay meron. Napakalaki po ng puhunan sa pagsisibuyas. Kaya masakit po para sa kalahatan ng mga magsasaka na lalo't nagkatanim ng sibuyas. Yung umabot ng ganitong presyo. Kung 50 lang po, masaya na po mga farmer At paano, bumawi na po, naibalik na yung puhunan, meron na pong kahit konting tinubo, hindi naman po nag-aangat ng farmer ng ganun. Pero bakit po nagtataka lang po kami? Bakit po pag time ng anihan, kagaya ng palay, kagaya ng sibuyas, dumadami yung nakikita natin sa merkado na galing sa ibang bansa, kagaya sa binggit. Alam po natin matagal ng problema yan, yung mga gulay na galing sa ibang bansa. Kaya ang binggit po, hindi lang po ang sibuyas ang nakakaranas ito. Ang benggit po pagka kung minsan na makikita nyo, ba't napakarami nilang gulay na hindi nabebenta? Kasi po may mga pumapasok po na importation dito sa Pilipinas na nakakalusot sa merkado. Yeah. Kaya bumabagsak ang presyo. Kajumaka, Kamarsi, alam kong nakikinig sa atin ngayon ang Department of Agriculture sapagkat sa pamamagitan ng ating kaibigan si Gary de la Paz, itong pamamagitan na ito ng ating makabagong teknolohiya, kung meron tayong dapat ipagpasalamat, itong ganitong koneksyon natin, dahil bukod sa boses ninyo, nakikita kayo yung sitwasyon lalo ni Kajumaka, nakita talagang natouch kami ni Kamarsi nung makita namin yung mga magsasaka mo, yung mga nagbubunot ng sibuyas dun sa kainitan ng araw But anyway, ano ba ang yung mga kaparaanan na ginagawa diyan sa area? Yung bang pagtatanim ng sibuyas nangangailangan din ng mga kaukulang pataba? Mayroon kaming patabang pinag-uusapan ni Kamarsi, yung CAF, nakatulong ba yan sa'yo, Kajumaka? Ang totoo po, ako po gumagamit po ako ng combustion 3 years ago na. Ginamit ko po ito sa sibuyas, mais at palay. Kaya po na-prove ko na napakagandang gamitin to. Isa po to sa tulong ng ating pagsasaka. Isa po to sa pwede nating magamit. Kasi yung condition ng lupa nyo sa combustion
kaya niyo pong alisin yung acidity. Kaya para sa akin sa tagal ko na ginamit to, 3 years ko na meron na akong mga video na nagpapatunay na magandang gamitin. Unang-una, hindi lang po yun, pati po yung aming amino acid at saka complex beneficial microorganism. Napakaganda rin pong gamitin po nun. Ayun, at least yung mga nagsasaka, alam nyo, Kamarsi, sandali lang po, Jumaka, no? Sa isang magsasaka, hindi uubran na ang alam mo lang pagtatanim at pag-aani. So, kinakailangan din pala tulad ng mga abogado, may continuing legal study, tulad ng mga teachers, mayroong tinatawag na continuing education study. Sa magsasaka, dapat talaga ma-inculcate natin, Kamarsi, Jumaka, na pag-aralan din nila yung mga ginagamit nilang inputs dyan sa kabukiran. Ano po? Tama po. Kasi kung hindi natin pag-aaralan yun, hit and miss ang mangyayari po, ay ayaw natin maging hit and miss ang farmer. Kailangan, pag nagtanim, kailangan mayroong perang matitira sa kanyang bulsa at maganda yung aanihin niya. Otherwise po, talagang yung sasabihin nila, losing venture yung ginagawa po nila. Oo. Ikaw, Jumaka, pinag-aralan mo ba yan? At mukhang marami kang nababanggit na medyo technical in terms Ang katotohanan po niyan, ako po ay lumaki sa Bulacan. Never po ako napunta ng bukid hanggang sa lumaki ako. Nagkaroon po ako ng interest sa pagbubukid noong panahon ng pandemya. Doon ko nakita kung kasi napunta ako sa Sibuyasan, siyempre wala po ako alam, na-challenge ako mag-aralan. Kaya nga po, sa totoo lang, ang pagsasaka pala, hindi ka lang dapat nahihinto kung ano lang alam mo. Dapat continuous learning. Patuloy at patuloy ng paano ng knowledge, kaalaman, kung ano yung mas maganda. Kasi sa panahon ngayon, nagbabago po ang technology. Kagaya po ng ginagamit nating combustion ash. Ito po hindi pa po nalalaman ng karamihan ng mga magsasaka. Pero ang combustion ash po ay isang process fertilizer na nanggaling sa Japan. Kaya po sana makatulong to, kasi hindi ko naman po sinasabi na ito lang po ang gagamitin natin. Ito po ay tulong-tulong sa mga pagkatanim natin. Kung ano yung makakatulong sa atin, subukan natin kasi para makita natin yung kagandahan kung talagang effective ba siya o hindi. Ganun po. Well, si Kamars Espiritu, na una kong nakapanayam, nag-attest din sa bagay na yan sapagkat sa tagal ng kanyang karanasan sa pagsasaka, bago niya daw ginamit yan, inalam niya rin muna, Kamarsi, tama ba yun? Inalam mo muna yung talagang kapasidad nung nasabing fertilizer, yung CAF. Opo sir, talagang pinag-aralan ko po mabuti kasi ayaw ko po na ako imapahiya sa mga magsasaka. At syempre, gusto ko yung ire-recommenda ko, talagang pong magbe-benefit ang farmer. Yung mga ganito pong mga teknolohiya, kagandahan po nito, kailangan maparating mo sa magsasaka. Kasi hindi magandang nasa library yan, nasa computer, hindi magagamit ng farmer. Kaya tama nga po, nagpapasalamat kami at nagkaroon kami ng bahagi sa inyong reporters at itong mga teknolohiyang ito, mapaparating na po natin sa hapag ng mga magsasaka po natin. Opo, at ang kagandahan yan, pinakikita ni Jumaka yung mga ani nung kanyang mga bumbilya ng sibuyas. Mukhang maganda naman. At ano ba pinakabatayan, Jumaka Rolyon, na ang sibuyas ay maganda ani? Yung bang mga may itim-itim na yon, medyo hindi na magandang ani? Hindi po, kasi po ito po ay putik po yun. Kasi kadalasan, pagka halimbawa pong anihin ng sibuyas, pinapatubigan pa muna to bago bunutin. Wala pong problema doon sa itim kasi putik lang po siya. Putik lang pala kasi yun, pagdating po sa packaging, lilinisin pa po yan. At pagdating sa merkado, hindi na po ganun kaputik yan. Kaya wala pong problema dyan. Ang maganda po rin sa sibuyas, yung kulay niya. Makikita niyo yung kulay ng balat niya, mapulang-mapula, at saka yung bilog niya, bilog na bilog. At saka titingnan niyo po yung pitan, hindi po siya lusawin. Ayun. Kagaya Ang po ibig nito. sabihin yan WRM, wagi rito ang magsasaka diyan sa maganda. Congratulations sa maganda mong ani ko, Jumaka, Apo. Maganda naman po, may share ko lang po naman yung ating ginagamit para yung ibang mga farmer
masubukan din at makita na. At ito pong ginagamit ko na combustion as CBM o complex beneficial microorganism at saka yung amino acid, hindi lang po ito pang sibuyas. Ito po pang lahat ng crops na gusto nyo itanim, mapaprutas man po yan o vegetable, ornamental, pa pwede po siya. Alright. So, Kadyo Maka, di ka na namin kakaabalahin at nailambing lang kita kay Boss William na pwede sabi yan. Di ko alam kung makakausap natin. Nasa gitna ng bukid eh. Ito ang pagpasalamat natin sa modern technology. Kung meron dapat tayong pagpasalamat at itong ating podcast nakakarating ngayon at pinapanood niya sa Department of Agriculture. Nanonood ngayon si Secretary Q. Laurel sa pamamagitan ni ating kasamang si Cagarin de la Paz. Baka kayo may mga panawagan mismo direkta Kadyo Maka dyan sa ating DA nasa pagkakataon. Sige po, salamat po kay Edwin at pinagbigyan niyo kami at nagkaroon kami ng pagkakataon para marinig niyo po ang boses namin. Hindi lang po ang WRM kundi ang kinatawan o mga mismo magsasaka na nagtatanim at naghihirap ng ilang buwan para kumita ng kahit konti. Sana po ang gusto lang po namin mangyari sa kinaukulan, sana po mabigyan ng pansin at tulong o di kaya mabigyan ng magandang programa ang mga farmer para po hindi na mo maranasan ng kagaya namin ng ganito. Kasi hindi po namin gusto, kung tutuusin, yung tataas ng mataas ang sibuyas at di rin naman namin gusto yung sobrang bababa. Ang sa amin lang po, meron po kaming kikitain para sa sunod na pagtatanim, meron uli kami magamit. Yun lang po, sana po mabigyan niyo po ng pansin. Alright. Edwin, gusto ko lang po sana batiin si kung allowed niyo po, na pinababati po to ni Sir William, si Sir Rodney Dimagiba at si Renaldo Gawiran ng Hotela Coonorisim. Ito po ay base po to sa Kawayan, Isabela. Sila po ay isa sa atin sa mga gumagamit din ng mga combustion as at amino acid at complex beneficial microorganism. Ikaw pala, Kadyo Maka, Bulakenyo. Bulakenyo ka pala, ako yung taga Plaridel at Malolos. O, saan ka ba sa Bulacan? Bukawi po tayo, sir. Bukawi po tayo kay Edwin at alam ko naman po na kakilala nyo rin kaibigan ko kaya yung kaibigan ko kinukwento rin kayo sa akin. Alright. Thank you, sir. At si Ronald sa mga susunod na Pantaran, po. Hindi ka na namin abalahin ni Kamarsi sapagkat na ang init-init niya sa lugar mo at kahit pa paano napaunlakan mo kami. Salamat dito sa technology ng Zoom. Nakausap ka namin, Kadyo Maka. Thank you, ha? Maraming salamat po. Salamat po. Yes, sir. Hanggang sa susunod. Si Kadyo Maka Rolyon, mga kaibigan. Sa pagbabalik namin ni Kamarsi, pag-uusapan pa rin natin yung ilang mga nabitin nating talakayin dito sa ating Reporter's Hour. But we have to go for a break, Kamarsi. Saglit lang, ha? At pagkatapos dito sa ating panghuling half break, mga kaibigan, ay tuloy-tuloy ang ating maging talakayin. Kung kayo may mga nais pa rin itanong, may kaugnayan sa expertise ng ating po namang mga nandiyan po sa larangan ng pagsasaka particularly at si Cagarin de la Paz nakamonitor din sa atin sa Department of Agriculture. Magbabalik po kami, mga kaibigan. Philippine Standard Time, ganap na pong 28 minuto 30 segundos makalipas ang alas 11 na ng tanghali. Samantala, mga kaibigan, tuloy tayo sa ating pa rin mga talakayin at paksa ng balita. Naputol kami ni Kamarsi Espiritu kanina dyan po sa ating mga pagtalakay na ugnay po dito sa tamang pag-a-apply ng fertilizer. At pero una sa lahat, Kamarsi, ang ganda ng signal ng ating kausap kanina ni Kadyo Maka, naisahan tayo. Okay. Anyway, okay po. Napag-usapan ni Kadyo Maka yung sektor ng pagsisibuyas at siguro nakarating na rin sa mga kinauukulan yung kanyang sentimiento. Damang-dama mo yung sentimiento. Hindi mo naman masasabing narinig niya lang yun. Siya on the spot, no? Opo. Anyway, Kamarsi, dun sa pinag-uusapan natin kanina, dun dito sa stress naman ng ating mga pananim na palay, sabi mo nga, bilang agriculturist at matagal na ring technician sa agrikultura, magsasaka,
dalawang bagay ang nagiging dahilan ng pagiging baog ng palay, sabihin na natin, hindi pamumunga ng maayos. Ano ba yung mga stress na yan? Una, yung labis pang tubig nakasasama, at the same time, higit lalo ngayon yung banta ng El Nino phenomenon, Ka Marcy. Okay. Yung labis na tubig, hindi naman po kalakihan ang magiging epekto noon. Kaya lang sir, pag labis ang tubig, ang mangyayari doon, hindi nagsusuwi ng maganda. Ang pinakamatindi po dyan sir, yung kakulangan sa tubig. Kasi yung tubig, kailangan talaga sir yun para lumabas yung uhay, at saka paglabas ng uhay, mapupuno yung uhay. Kapag wala pong tubig, ayun sir, problema nating malaki yun. Lumabas man ang uhay, hindi yun malalagyan ng laman. Iba po ang mangyayari doon. Oo. Kaya nga po, critical na kapag umuuhay na yung palay, meron kang tubig. Huwag pong mawawala ng tubig, at yun po yung malaking problemang haharapin ng ating magsasaka. Tuwiran mo lang sinasabi ngayon na critical ang kalalagayan ng ating sektor pangsakahan, lalo na yung ating mga nagtatanim ng palay, dahil nga nasa El Nino phenomenon tayo ngayon, Ka Marcy. Yes po. Oo. Opo. So, Yung mga palay, sir, go ahead, sir. okay, yung mga palay sir na yung ngayong panahong ito ay nandoon sa tinatawag natin na pag-uuhay, tapos wala ka ng tubig, critical na po yun. Kailangan meron pong papasok na irrigation doon, kasi kung hindi nga po dumating sa punto na magbitik-bitak yung lupa, ayun po ang mangyayari doon. Wala pong laman ang makukuha na ang uhay po, hindi po maglalaman yun. Kung maglaman man, kaunti lang po. Ka Marcy, yan yung panahon na tinatawag doon sa atin sa bukid na, nako, yung aking anyang palay yung naggagatas na, no? Malagatas na ang ibig sabihin sir. nun? Opo. Yun po, nag-uumpisa nang maglaman yung butil ng palay po. Gatas yun. Kasi una yun, lalabas yung uhay. Pagkatapos noon, magmamalagatas yung pag pinisil mo, lalabas yung parang liquido na puti, parang gatas. Pagkatapos noon, titigas yun, pag pinisil mong ganon, powder na para pong harina yung laman na po noon. Ayun, yun po yung proseso ng paglalaman ng butil ng palay. Hanggang sa tuluyan siyang tumigas at ganap ng Tumigas. maging palay, bigas na yung laman. Yes po sir, opo. Opo. Kita nyo mga kaibigan, yung hiwaga ng pagtatanim. So, itong stress na mga ganito, paano maika-counter to ngayon ng ating mga kaukulang magsasaka? Paano natin? Kasi kaalinsabi niyan, Ka Marcy, bukod yan sa kinakailangan, babagayan natin yung pagtutubig, pag-aalis ng tubig. Yan naman pumapasok yung mga tinamaan na magaling na mga piste. Isa pa yan. Yes po, opo, yun nga po. At merong mga produkto po ngayon na available sa market, yung tinatawag natin na seaweed extract. Marami pong brand yan, maraming kumpanya na nagbebenta niyan. Kagandahan po ng seaweed extract na yon, anumang stress ang daanan ng halaman ninyo, kagaya ng sobrang lamig, sobrang init, sobrang lakas ng hangin, yung phytotoxicity, yung halimbawa nasunog yung dahon ng inyong tanim, pwede po ninyong gamitin yun. Pero hindi pa rin po ibig sabihin na pag nag-spray kayo noon, hindi yun kailangan ng tubig. Tutulungan lang po yung inyong tanim, yung palay ninyo na ma-extend yung kanyang lakas para malabanan po yung pagkakulang sa tubig. Ayun po, sir. Oo. So, kinakailangan din pala balance rin yung ating pagkapa at pagtingin dito sa posisyon o pagtayo ng ating mga palay, Ka Marcy. Di ba bago mag-anihan, pinatutuyo, iniiga muna yung ating bukid? Tama po ba yun? Tama po yun. Kalimitan po yan, 1 hanggang 2 linggo bago anihin, inaalis na po nila yung inaalis na nila yung irigasyon. Hindi na po kailangan ng tubig nun. Pero ano yun, hindi ba makaka-apekto yun mismo sa laman ng palay natin at the same time? Yan, opo. Yung na yun, kasi ang mangyayari po niyan yun, iniintay na nila na tumigas, matuyo na yung palay. Kasi bukod po doon sa pag-iintay doon sa butil ng palay, mas madali pong kumilos yung mag-aani or yung pagpasok ng tinatawag natin na harvester kung wala na pong tubig yung ating sakahan. Kasi hindi na naman po kailangan ng palay yung sa ganung petsa, ganung panahon, hindi na niya kailangan po yung tubig. Tapos na po yung pangangailangan niya sa tubig.
Binabanggit mo yung sad reality na yan, yung harvester naman na yan, bagamat mabilis at nag-improve yung pag-aani natin, pumatay naman dun sa maraming labor force ng mga magsasaka. Marami na Ay, totoo, sir. maraming mga kaibigan ako, mga kababata akong hindi nag-aral at gustong magsaka eh. Sabi nila, wala naman kami ng trabaho ngayon, racket, wala nang nagpapagapas pala. Sabi ng ganun nila. Opo. But Yun anyway, nga po yung panahon. Kamarsi, yung bukod ho dyan, sa ganitong pag malapit ng anihin yung palay, meron pa bang mga posibilidad na pinapasok pa rin yan ng mga peste? Ay, Insekto? meron, sir. Diyan yung makikita, sir, yung tinatawag na sinasabi nila na nagbibila-bila o yung palayan. Kung yung baga, yung punto na yung palayan mo bilog na natutuyo. Ayun, ang dami ho ng hoppers yun. Hoppers po ang salarin doon. At doon po, kailangan natin palagi nating sisiyasatin yung bukid natin kasi hindi pwedeng bubulagain ka niyan. Makikita mo tuyo na, ay huli na po yun. Malaki na yung tama noon. Pero kung araw-araw na sinisilip natin, kasi ang palatandaan ko lang po dyan, sisilipin ko lang yung puno, yung ilalim, dapat yun hindi kulay itim. Pag kulay itim yun, ibig sabihin meron kang insekto na nagiging dahilan kaya magkaroon ka ng honeydew, umiitim yung puno. At ang pagmamonitor niyan, hindi ko lang po ginagawa sa tabi ng pilapil. Talagang pumapasok po ako sa loob kasi kalimitan, maganda yung nasa pilapil. Pag pumunta ka doon sa loob, nandun, makikita mo yung problema. At ang ayaw na ayaw ko, ako ay bubulagain na mayroong problemang insekto yung aking pananim. Yun po. Yung insekto na yan, mga itim ngayon, halimbawa, ilang mga puno ng palay, pagpalagay mo ng mga 10 at 15, 20 yung nakita mo, magugulat ka pag yung pinansin pala at binaliwala, kinabukasan halos nangingitim na. Ang bilis palang mag-produce. Ano? Yes po, yung hoppers na yan, yung tinatawag natin na brown plant hopper. Kasi yun, sir, ang threshold noon, isa bawat puno. Hindi mo pwedeng sabihin na 3, ay okay lang, pwede hindi pa. Hindi, kasi yung isang yun, overnight yun, magugulat kayo kinabukasan, ang dami na noon, sir. At yun nga po, ang malaking palatandaan ko lang doon ay yung umiitim yung ilalim ng puno. Nagkakaroon ng parang uling, yung baga. Pero Marcy, Yun di ba po. pag aanihin na ang palay, kami ni Aye medyo familiar dyan dahil doon sa Bulacan, sa Malolo, sa Plaridel dati, puro palay yan. Pero ba pag aanihin yan, hindi na dapat nag-i-spray o mayroon mga pagkakataon Yes po. pwede pa mag-spray? Yes, hindi po. Kasi yung tinatawag natin na residue level ng ating gagamitin na pang-spray, yun po ay kailangan wala na. Otherwise, may epekto po yan doon sa kakain ng ating bigas. Kasi sinasabi nila, pwede pang mag-spray. Pero kung yan, i-checkin mo yung maximum residue level, makikita mo po, mataas yung antas noon. Alam naman ninyo yung mga chemical, kapag yan ay naipon sa katawan ninyo, meron pong masamang epekto yan. Kasi hindi yan basta mawawala sa katawan ng tao, pag pumasok sa katawan ng tao. Ayun, yan ang pinaka-importanting nabanggit mo kasi syempre ang unang tinatanong dyan, magkakaroon ba ng cost effect yan doon sa ating mga consumer, higit lalo pa doon sa mga kakain ng palay. Well, may mga programa yata ngayon ang mukhang sa mga darating na buwan at araw, ayon kay Kagari C, yung doktor na kaibigan ko na alala ko, si Kagari de la Paz, ang sabi niya may mga ilang sort of seminar na ilulunsad probably ang Department of Agriculture. Siguro pwede tayo maging bahagi dyan at makatulong tayo kay Secretary Chu sapagkat Secretary Chu bagamat ang expertise niyan ay sa sektor ng pangisdaan, definitely pwede natin matulungan yung kalihim dito sa ilang mga dagdag kaalamang may kaugnayan sa ating farming, Kamarsi. Yes po. Open po kami dyan sa mga ganyang mga programa. Talagang handang-handa po kami na ibahagi anuman po yung aming nalalaman, anuman po yung natutunan ko in 21 years of my service sa agriculture po. Ngayon dito sa modernong agrikultura, ano ba ang maituturing nating advantage ngayon? Kasi sabi mo nga, 20 mahigit na taong ka na sa pagsasaka. Comparison, way back then that you started being a farmer, saka ngayong nandito ka na sa ganitong teknolohiya, nakikipagkwentuhan tayo sa pamamagitan na ng Zoom, si Jumaka, nagsasaka, nagsusum at may mga gamit na mga gadget sa panukat ng kanyang mga pananim. Ano ang iyong general assessment sa lagay ng ating pagsasaka ngayon in terms of development? Sir, ang gaganda na ng variety na lumalabas ngayon, mga high-yielding varieties, mga hybrid. Kung noong una, ang potential na ani ay ilang tonelada,
Ngayon sir, napakalaki na. Doon nga sir sa mga tinutulungan naming farmer, like for example, Nueva Ecija, nakakaani kami sir ng 13 tonelada hanggang 16 tonelada. Biruin mo yung 13 tonelada, ang average lang po ng ani ng Pilipinas ay 3.6 hanggang 4 metric tons. Biruin mo yun sir, mapapaani namin, parang umani sila ng 3 season, dito lang sa season ng kinatatayuan nila. Yun po, kagandahan din po niyon, maganda na rin po yung research sa fertilization. Alam na ngayon po, ano yung dapat na ibibigay mong abono at specific stage. Kasi ang abono sir, hindi basta nakakabili ka ng abono, iaalagay mo yun. Kasi may abono na kapag inilagay mo bagong tanim yung palay, imbis na makatulong yan, mag-i-enhance yan ng tinatawag natin na nutrient deficiency, kagaya ng zinc. So yun, maiiwasan na yun sa tamang pamamaraan po. Pati dun po sa peste, ngayon, meron na rin po tayong mga ideya, ano ba yung pwede nating gamitin, ano ba yung pwede nating itap na beneficial microorganism or beneficial insect na makatutulong para masugpo yung mga insekto at mga sakit doon sa ating sakahan po. Hindi lang po sa palay, lahat po yan, palay, gulay, mais, tubo, yan po, meron po mga programa na ganyan. Pero yung mga pataba na binabanggit natin, gaya nga nung ating itinataguyod na combustion as fertilizer at mga kahalintulad pang pataba ng pananim, may mga binabagayan ba yan, Marcy, na variety ng halaman at the same time? Ganito po, lahat po yan, lahat ng nakatanim o lahat ng crops planted in the Philippines magandang gamitin. Kagandahan lang po ng pataba na yan, yung nabanggit ninyo po, ito ay mayroong kakayanan po na tulungan i-improve, alagaan yung soil health. Kasi nga po, nabanggit ko na nitong mga nakaraang session, kasi ang adhikain namin, poprotektahan natin ng environment, poprotektahan natin ng sakahan para doon sa darating na henerasyon. Kasi kung hindi natin yun gagawin, ang mangyayari po dyan, ay kakaunti na sila magsasaka. Paano sir ang ating kwan? Aasa na lang ba tayo sa puro importation? Oo, yan din ang Yun naging po. advocacy ko. Sabi ko, hanggang di tayo nagsasalita ng mga magsasaka, mauubos yung mga bukid natin, mapapalitan na ng mga subdivision pag nagkataon. Kaya itong Yes, sir. ating pagbibigay din dito, mapansin man lamang sana tayo ng ating Pangulo, ng ating Department of Agriculture, na meron pang mga humihiyaw ng hooray, narito pa kami at dito pa kami nabubuhay sa pagsasaka. Anyway, Marcy, babalikan kita ha. At the same time, balikan na natin for the final closing na siguro tayo at ilang mga paksa na ating tinatalakay. Naiwan kong tanong kay Marcy Espiritu kanina, Marcy, ano ba yung pinaka mainam, best variety ng halaman o pananim na dapat nating tangkilikin so far? Ganito po sir, ang Department of Agriculture meron niyang listahan ng mga varieties angkop doon sa klase ng inyong taniman. Kasi meron silang tinatawag na submarino. Yung hindi ba malalim lagi ang tubig, ayan. Yun ang itatanim mo, hindi basta ordinaryong palay. Meron diyang lumalaban sa drought. Kung halimbawa namumroblema ka sa tubig, doon sa huling yugto ng buhay ng palay, namumroblema ka sa tubig, meron yung mga drought resistant. Meron ding variety na yung tinatawag natin na saline tolerant, kagaya no sa Visayas. Sa Visayas, ang mga sakahan doon po napapasok ng tubig alat. Kapag napasok ng tubig alat, ay hindi ka mabibigyan ng magandang anin yan. Pero nakapag-breed sila ng isang variety na yun po, pwede ninyong itanim kahit sabihin ninyo na napapasok ng tubig alat yung inyong sakahan. Hindi Yan naman po, basta hindi naman. may mga binhi na angkop doon sa ating present situation po. Oo. Doon sa mga tubig alat, hindi naman, halimbawa, sinipsip na ng pala yung tubig alat, hindi ba magiging maalat yung kanilang laman, yung kanilang malagatas? Hindi naman po. Kasi pag may asin, hindi magpapangsong, parang may sakit yung palay mo, hindi yan magbibigay sa iyo ng ani. Kaya ngayon, naisipan nila na mag-breed kasama ng kung ano ng mga palay at lumabas nga po yung saline tolerant po. Yan po. Yan ang pinakamagandang regalo natin doon sa mga sakahan sa Visayas. Kasi sila po yung talagang nagkakaroon ng problema na maalat na yung lupa dahil nga doon sa intrusion o pagpasok ng tubig galing sa dagat po.
Siguro naman sa pamamagitan yan, higit na magtatrabaho at patuloy na gaganap sa kanilang atas na tungkulin yang IRI, yung International Rice Research Institute. Yan may kamarsi Ay, opo. yata nagmumula yung mga variety ng palay na ating binabanggit at sila yung patuloy na nag-eksperimento para makatuklas pa ng ilang mga palay na kinakailangang may potensyal na labanan yung anumang mga piste na kinakaharap niyan. Ano. Kamarsi, maraming salamat at with Kajuma Carolion, kayo nakasama ko at naging very much special yung atin po namang WRM segment for today Friday. Nasa iyo pagkakataon ka, Marcy, para batiin at Okay. mga huling pagsasalita natin. Go ahead. Salamat ka, Edwin. Ay ngayon po, inaanyayahan ko pa rin po kayo. Ano man po yung inyong problema sa sakahan ninyo, kailangan nyo ng gabay dahil kayo ay bagito or baguhan sa pagtatanim, sumangguni lang po kayo sa amin at magpadala kayo ng mensahe sa WRM. Yan po. Tutulong-tulungan namin po kayong alalayan at huwag kayong mag-alala po. Hindi po namin tatalikuran lahat ng mga itinatanong ninyo. Kung anong isang guni ninyo, anong nakatanim ninyo, kahit yung ornamental sa bahay ninyo, sasagutin po namin kayo, tutulungan namin kayo para mapaganda po ito. So magandang maraming salamat ka, Edwin, ulit sa pagbibigay mo ng panahon na kami ay makapagbahagi ng mga munting impormasyon para sa ating mga magsasaka. Alright. Okay po. Salamat po ng marami. Salamat po, Kamarsi Espiritu. Si Kamarsi Espiritu isa sa ating mga lagi ang nakakasama every Friday at nalambing ko na maging part ng ating spokesperson team. Ano ho? Sila ho kasi ang mga eksperto dyan eh. At kanina nalambing natin si Kajuma Carolion at the same time. So maraming salamat sa inyo. Yung ating mga kababayang nakikinig at nais makipag-ugnayan po sa kanila ay iparaan nyo lamang po sa pamamagitan ng inyong lingkod. Tayo po ay may connection dyan sa WRM o Girito Magsasaka movement na pinangangasiwaan ni Ka William DC. Si Ka William nga nagulat daw ng mga nakalipas na araw. Sabi niya, nakita ko na ngayon yung power of communications, power of mainstream. Bakit? May mga tumawag sa akin eh. Sabi niya gano'n, nagulat ako na napanood daw tayo at interesado sa ating topic. By nakakatuwa lang na kahit pa paano dito sa advocacy natin ay meron tayo na paglilingkuran, sabi ni Mr. William DC, na ngayon ay busy. Busy si William C. Well, mga kaibigan, maraming salamat po at thank you very much sa ating batang-batang engineer, mga kaibigan, na naggawa. Siya, nakakaalam diyan kanina eh. May nagkukwentuhan namin, kaya sumesenyas po ko habang kausap ko kanina si Ka Marcy. Sabi ko kay Aye, bakit ano ba naging problema ni Kajumaka? Sabi ko kasi sa kanya i-landscape niya. Ako man ho, me myself, hindi naman ako techer, hindi ko rin alam kung ano yun. Yung palang landscape, igaganon mo lang yung cellphone mo at saka hindi nakatayo. Noong una nakatayo nakatayo yung cellphone ni Kajumaka. I-landscape niyo po. Yun, nagkaintindihan sila. Tapos, hindi ko naman maamin kay Aye na hindi ko rin alam yung landscape. Kaya ngayon ko lang nalaman. So, may natutunan ako dito sa aking napakabait na engineer na pailing-iling, tinamaan ng magaling. Sabi niya, hirap mag-alaga ng matatanda. Anyway, mga kaibigan, maraming salamat ho sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa ating palatuntunan. At ito ho, ako ay nagpapasalamat din, of course, sa aming EVP, kay Ma'am Bea Jacinto, na nagbigay sa atin ng kalayaan na pangasiwaan yung program. Sabi niya, bahala kang gumawa ng segment mo, malaki ka na. Ikaw na nakakaalam yan. Basta yung ating mga reporters ay laging nandyan at maging bahagi ng kanilang program kasi reporters hour yan. At mamaya, makakausap natin. Malaman natin kung ano pa yung mga karagdagang directive ng aming po namang Ma'am Bea. Anyway, with that, mga kaibigan, maraming salamat at kung kayo ay may mga pahabol pang text messages at tanong, pwede ho ninyo iparaan sa atin yan at ipararating natin doon sa ating mga kinaukulang eksperto. At muli, ginabati natin yung ating kalihim na si Secretary Chu Laurel ng Department of Agriculture. One of these coming days ay probably makakasama ho natin siya dito sa ating program. Kundi man be alive ay sa pamamagitan po ng ating Zoom connections. But by Monday,
or by next week, iniimbitahan ko rin dito yung ating inventor scientist na si Richard Dixon Gomez dahil sila'y pupunta naman dyan sa Thailand come next weekend at makimarites tayo kung anong gagawin nila doon sapagkat sa Thailand ay pinopropagate na yung medical cannabis. Yung medical marijuana doon legal eh. Dito dinidinig pa yan ng Congress. Hindi ko malaman kung bakit, anong gusto nila. Anyway, aalamin natin yan kung anong naging development doon sa mga nakalipas na hearing. Sabi ko kay Richard Gomez, dati kong partner din sa radio, punta ka doon, magkwentuhan tayo. Sabi niya, titignan ko pagkakataon. So by next week, magkaroon tayo ng development kung matutuloy po yung aming imbitasyon. Anyway, with that, Ariel Castro, maraming salamat, kapatid. At of course, ating mga kababayang sumusubaybay, bukas ay maliligo ako sa kasalinggo. Day off ko bukas eh. So, araw ng paliligo, araw ng konting paglalaba, si Aye, trabaho pa rin siya. Ikaw, uuwi ka? Gano'n ba? Wala ka bang day off? Ay, Martes nga pala day off mo. Kaya, wala si Aya dito rin. Pero pag Linggo at Sabado, medyo matumal ang tindahan niya eh. Anyway, mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. At kaingat lamang po kayo. Be positive. Uy, nakita ko si Ate Oyet. Nakamonitor sa atin si Ate Oyet Lim na sumusubaybay sa atin. Naubos na ba yung tikoy mo, Ate Oyet? Dahil na nga natin, bibigyan ko nga si Aye. Maraming salamat with that, mga kaibigan. Ako po si Edwin Eusebio. See you Monday. Hari nawa, ang basbas at pagpapala ng ating Panginoong may kapal ay lagi nawa pong sumatin. Bye! The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.